baby. I'm just here in the lounge now. I'm coming home, finally. I miss you. I love you so much. I'm so overwhelmed with so many things. But loving you will never change. I can't wait to see you and hold you. I love you. Walking in the airport, leaving Budapest, getting to my gate. I love you, baby. I'm coming home, okay? Bye. Start of a long journey now. 11.5 hours, 16-hour layover. Then 3.5 more to Manila. And then a long day going to the embassy. But it's all to come home, baby. It's all to come home. So I can marry you. I love you. Here in Shanghai, airport's pretty empty at 5:30 in the morning. Just finished a shower here at the Shanghai airport. Hopefully getting ready to find out some good information about my flight and get home to my baby. I love you, baby. Here at my gate now, after 14 plus hours, 15 hours. It'll be 16 hours when I finally leave. But flights have been delayed all day, canceled all day, and now this is where we are. I'm gonna see my baby. Out into the road. So, tonight, pupunta tayo sa Manila. Ayan, dahil si Scott, hindi niya na talaga kaya, as in, gusto niya na talaga akong makasama, and nung tinanong niya ako this morning kung gusto kong mag-flight to Manila para sunduin siya, para sabay na kami umuwi ng Palawan. Nag-alangan ako kasi sobrang kalat kanina dito ng mga gamit ko. Pero yun nga, naisip ko na okay din na sunduin ko siya kasi may kailangan din kami puntahan. Siya may kailangan siyang puntahan sa embassy, and ako naman may kailangan akong puntahan sa immigration. So I think it's a perfect time for both of us na magkasama din sa Manila kasi magstay pa din siya doon ng the whole day. And then the next day, flight din namin dito pabalik. So, isang araw lang siya. So, ayun guys, update ko kayo kung anong mangyayari. Pero yun, grabe. Grabe ang effort ni Uncle. Hindi talaga super effort talaga. And yun pala guys, story lang. So, si Scott is umalis siya noong July 8. So, ngayon is July 30 ngayon. So, almost 3 weeks siyang nandun sa Europe. Pumunta siya sa Europe dahil nag-meet sila ng parents niya. And kinuha niya yung mga gamit niya na kailangan niya para makapag-stay dito sa Pilipinas. So, ayun. Long distance kami for 3 weeks. And hirap na hirap siya. As in, sobrang hirap siya. Actually, nahihirapan din naman talaga ako. Pero, kinokontrol ko kasi siya, mas kailangan niya ng comfort kaysa sa akin. Ako kasi medyo na-try ko talagang kontrolin yung emotion ko na hindi ko siya ganun ma-miss, pero mahirap talaga pag long distance. Weeks lang naman, so kinaya naman namin. Dapat uwi na siya ng mas maaga, parang 1 week pa lang siya dun. Hirap na siya, pero sabi ko sa kanya tuloy niya na lang kasi banding niya rin yun with parents niya, and matagal silang hindi magkikita kasi nga magsistay siya dito with me. So, ayun. First time kong magbi-video ng magkikita kami. Kasi yung last time na nakita kami sa airport, mas nauna niya akong nakita. So, hindi ako nakapag-video. So, wish me luck na makapag-video ako ngayon para
makita natin yung reaction niya. Gusto kong, alam mo kung makikita mo lang kung gaano yung reaction niya nung nakita niya ako sa airport the first time nang nag-meet kami sa Vietnam. Grabe, as in, yung emosyon niya, yung makikita mo talaga sa mata niya na para siyang yung sinasabi nilang golden retriever. Pag ganun daw yung isang lalaki, is yun na talaga yun. So nakita ko talaga yung reaction niya that time, and talagang binuhat niya ako, and talagang ang tagal niya ako hindi binitawan. Siyempre daming tao, hindi naman din ako sanay ng gawin, pero yun, ganun siya grabe. Kaya hindi ko alam, ay naku, baka magkaiyakan pa tayo dito, pero yun yung story about sa first time namin nakita, and ngayon ganun ulit, di ko alam. So let's see later. Lift top of buckle. Pull free and to release. Finally made it back to Puerto Princesa, where I'll be living for the next year and a half, at least. Yeah, you got your visa. Got the first visa extension, thank God, and I get to be with this beautiful woman.